rockin' with it. Hi everyone! Good evening! I'm back. This is your Mama Sam para dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong gabi. Siyempre kung ako naman ang tatanungin nyo, ito sa awa naman ng Diyos, fresh overload pa rin. So medyo pagod lang tayo kasi siyempre marami akong turo kanina na talaga naman, oh my God, parang long hour talaga. Pero bukas, konti lang. And then bukas is Valentine's Day. Happy Valentine's sa inyong lahat. Sana lahat kayo makapagdiwang ng bonggang-bongga. And then, of course, sana lahat kayo ay nakapag-dinner na ngayon. Sana kumain kayo ng maayos at ng magsagana at masarap. So kami ang ulam namin today, masarap kasi Thai food na gulay. Tapos meron siyang chicken na talaga namang masasabi ko, iba talaga magluto si No. Ang sarap-sarap magluto ni No. And then, pag nagluluto si No, napansin ko laging may egg. O, diba? So, yun. So, masarap naman at parang feeling ko nadadagdagan talaga ang sustansya ng katawan ko ng bonggang-bongga. So, yan. At ito nga, syempre may nagtatanong sa akin kasi sabi niya, kung tingin ko daw ba, mananalo tayo ng Miss Universe kung sakaling magpadala tayo this year ng bonggang-bongga or nasa radar ba tayo ng organization at papayag daw ba si Kun An na manalo ulit tayo ng Miss Universe tapos ang Philippines, ang Thailand ay hindi pa. So, malaking question dyan, di ba? So, dito magkakaalaman kung nagkakaroon nga ba ng dayaan talaga dito sa Miss Universe. Kasi, syempre, wala na dyan sila Paula Shugart, wala na talaga yung masasabi natin na pwede mong pagkatiwalaan dito sa organization. Saka mag-expect ka na malaki ang pagbabagong magaganap dito sa competition ngayon ng Miss Universe. Lalo na bago ang may-ari, sila ang magpapatakbo. As in talaga nilinis nila lahat. Wala na dito yung mga inaasahan natin na pwedeng tumingin na talaga yung patas na laban. So, doon sa pahayag ni Kun An bago yung Chinese New Year, 'di ba? May mga mensahe siyang inilabas na nakipag-argue siya ng todo-todo dahil wala si Thailand doon sa top 16. So doon sa part na yun, medyo nalungkot ako kasi parang pinupush mo ba talaga manalo ang Thailand dito sa Miss Universe? Alam naman natin from the beginning, ang intention niya, syempre manalo ang Thailand. And then, nung nakaraang taon, nakita naman natin na mayagpag at nakatungtong talaga ng first runner-up ang kanilang kandidata. Na hindi ko alam kung iisipin mo, dapat nga ba na nakarating talaga si Antonia sa first runner-up o hindi? Pero kung i-base ko kasi syempre yung performance niya ng preliminary competition, talagang masasabi ko wali. Pasang-awa na nakapasok siguro to sa top 20. But, hindi ko din masisiguro yon. But kung ako yung tatanungin mo, according sa performance niya, nakita ko malamya talaga siya nung preliminary. Parang feeling ko mas marami pang much better. Top 16 di ba yung pinili nila or top 20? Mas marami pang better talaga more than kay Antonia ha. But syempre gawa nga ng sash factor, yung ingay, plus idagdag na natin ang honor ay from Thailand. So umasa tayo na talaga papalo yung kandidata nila. So mag-e-expect ba tayo na laging nasa semifinals ngayon ang Thailand sa competition ng Miss Universe? To be honest guys, parang feeling ko yes, parang mangyayari yon na laging nasa semifinals yung kandidata nila. Kasi kung iisipin mo, nung nakaraan 2022 nga, nagreklamo na siya na hindi nakalusot yung kandidata nila eh. At nakipagtalo siya at dahil wala siyang kontrol at wala siyang magawa, nagalit siya ng bonggang-bongga, di ba? So, yon. So, sinabihan niya na hindi pinapakinggan yung mga sinasabi niya, hindi nire-respeto. But ako kasi parang feeling ko, noon, during ng mga time nila Paula Sugar talaga, kung sino talaga nagpe-perform, ayun talaga yung makakalusot. But hindi ko rin masasabi kung sino nga ba ang nagkakaroon ng dayaan, yung part nga ba nila Kun An o yung part nga ba doon nila Paula Sugar. Pero syempre kilala naman natin ang Miss Universe is Miss Universe. So yung pagiging prestigious nito ay talagang nandoon. So ngayon taon na to,
titignan natin kung makakapagpadala ba ng talagang bonggang-bongga na pambato ang Thailand sa Miss Universe. So, yan talaga matetest natin dito kung magkakaroon ng dayaan. Plus, kung makakakuha ba tayo ngayon ng talagang matinding kandidata na para ilalaban natin sa Miss Universe. Actually, ngayon, ang Pilipinas hindi pwedeng magkamali sa pagpili nila. Kailangan talaga makilatis nila ng maigi to at talagang malaman talaga nila kung sino talaga ang dapat at the best. So, hindi pinag-uusapan dito kung sino kung si Atisa ba, o kung si Alexi ba, o kung si Christy ba, walang ganon. Kailangan nilang maigi yung mga kandidata and then alamin nila kung sino yung the best. At yun yung ipadala nila dito sa Mexico. Medyo may sumpa sa atin ng Mexico kasi tulad na sinabi ko, lahat ng pinapadala natin sa Mexico never nakapasok sa semifinals. So, ngayon medyo nakakatakot kung i-break ba to o hindi. So, papansinin ba ang Philippines sa competition na to? Actually, parang feeling ko naman oo. Kasi sa sobrang dami na sumusuportang mga Pinoy at alam nila ang mga Pinoy ay hindi bulag pagdating sa pageant. So parang feeling ko, mandoon pa rin yung chance natin talaga makapasok sa semifinal sa Miss Universe taon-taon. Kasi syempre kailangan nila ng malaking suporta or talaga yung support pa rin naman kasi ng Philippines ganong kabongge. Malaki pa din eh. So parang feeling ko yes, papansinin nila ang Philippines at isasama pa rin nila sa mga listing nila. Pero kung mananalo ba tayo ng Miss Universe, ayun yung medyo mahirap. Kasi parang feeling ko, hindi sila papayag na malagpasan natin ang Thailand at this moment. Lalo na kung, parang feeling ko lang to lalo na kung mananalo muna ang Philippines bago ang Thailand, parang medyo malabo mangyari yon. Parang kailangan manalo muna si Thailand bago manalo uli si Philippines. Parang piling ko ganun yung gagawin. But syempre, umaasa pa rin ako na ang organization at ang magiging hurado ng Miss Universe for 2024 ay magiging patas ang laban. Patas ang paghuhurado nila sa lahat ng kandidata. So, I hope na makita pa rin nila yung best talaga na kandidata at yun yung ipanalo nila. So, maasa ako na mananalo si Philippines sa era ni Kun An. So, yon. So, hindi ko lang alam kung papaunahin niya ba ang Philippines bago ang Thailand or papansinin ba nila yung galing ni Philippines or dadayahin ba? Kasi 'di ba, si Michelle D last year nakita natin kumabog, talagang pasabog sa mga eksena, pero hindi nakarating sa dulo ng competition. So medyo doon talaga medyo mapapa-question ka. Bakit hindi siya nakarating? Sinadya nga ba to o talagang ayaw lang sa kanya ng hurado? So hindi natin alam. Pero syempre, itong positive thinking, ang iisipin mo na lang dyan is hindi siya naging type ng mga hurado. May nakita sila na much better, siguro more than kay Philippines. Pero sabi ko nga, sana ngayong taon na to, maipadala natin ay magandang umiti, maganda ang mga mata, panalo ang eksena, para alam mo yon na wala silang makukuhang butas. Kasi kailangan lang naman sa isang kandidata, syempre yung determinasyon niya kung paano siya talaga magkukumpit sa entablado ng Miss Universe. And then, kung paano siya maghahanda para sa kanyang laban. So, yun yung mga titignan natin ngayon. Mahirap ang competition na to. Pero ngayon siguro, mas titignan muna natin na kailangan pa rin muna natin magtiwala sa bagong organization. But at the same time, dapat aware din tayo na magiging priority din nila dyan yung mga Latinas kasi syempre, it's Latin area. And then, sana makalaban pa rin tayo hanggang sa dulo ng competition. So, sa ngayon siguro wala muna tayong dapat isipin sa organization. Siguro ang dapat muna natin gawin is magtiwala and then alamin natin kung ano yung magiging resulta ngayong taon na to. Kung sino ba yung ipapadala natin ay papalo ba ng bonggang-bongga talaga sa Miss Universe ngayong taon na to. So, yun, syempre mag-expect tayo muna ng magandang resulta para sa ating bansa.
But for now, siguro I think, wag na muna natin silang pagdudahan, wag na muna natin silang pag-isipan ng masama. So, this year talaga, malalaman natin kung ang priority ba nila ay isa dito, ang Pilipinas, na manalo ng Miss Universe. Kung hindi, ibig sabihin nun, ay medyo talagang mapag-isip na tayo ng bonggang-bongga, di ba? So, yun. So, hindi ko alam. So, magtiwala muna tayo sa kanila. Kasi mahirap naman yung uhusgahan na natin sila ngayon. Eh, malay mo naman, hindi naman pala. Nag-aayos lang sila ng mga bagay-bagay. So, at least, kapag nandiyan na si Philippines at ayan, tingnan natin kung papansinin ni Kun An, kung mahal ba nila si Philippines, kung may eksena ba dito si Philippines, magkakaalaman yan pagdating sa competition ng Miss Universe, di ba? Ngayong taon na to. So, yon. So, wag na muna natin silang husgahan. Kasi tingnan muna natin kung hanggang saan yung kakayahan nila na maging isang kumbaga patas sa laban ng mga kandidata. Di ba? So, yon. So guys, kayo guys, ano guys ang tingin ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? Tingin ninyo, dihado nga ba tayo sa Miss Universe sa bagong organization or makakalaban pa naman ang Pilipinas ng bonggang-bongga katulad ng mga IMG era, Donald Trump hindi. IMG lang. So yon. So tingnan natin guys kung hanggang saan papalo ang ating bansa sa Miss Universe. So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Lagi lang tayo dapat naka-smile para lagi tayong handa. Charot. So yan. Guys, maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.